Magandang hapon sa inyong lahat. Muli ito po si Herbert Curia, author promoter ng Bible Lives Promotion. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, at gabayan ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria ay ating pong ibinabahagi sa inyo sa linggong ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon. Ang tema na mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay idalangin ang gabay ng Panginoon Kristo na magkaroon ng mabuting pamahalaan. Ngayon po ay babasahin ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po rito sa bagong tipan ng mabuting balita ng paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Heso Kristo. At ayon po dito kay Apostol Timoteo, 1 Timoteo Kabanata 2, talatang 1 hanggang 2. Ito po ang mensahe. Una sa lahat, ipinakikiusap kong paabutin ninyo sa Diyos ang inyong kahilingan, panalangin, pamanik at pasasalamat para sa lahat ng tao. Diyon din ang gawin ninyo para sa mga hari at mga may kapangyarihan, upang makapamuhay tayo ng tahimik at payapa, marangal at may kabanalan. Patuloy po natin kay Apostol San Lucas Kabanata 12, talatang 42 hanggang 43. Ito po ang mensahe. Tumugon ang Panginoon. Sino ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba siya ang pamamalaanin ng kanyang Panginoon sa sambahayan nito upang magbigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain sa karampatang panahon? Mapalad ang aliping iyon kapag dinatan siyang gumagawa ng ganoon, gayon ang pagbalik ng kanyang Panginoon. Patuloy po natin kay Apostol San Lucas Kabanata 18, talatang 6 hanggang 8. Ito po ang mensahe. At winika ng Panginoon, narinig ninyo ang sinabi ng masamang hukom. Hindi ipinagkait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang, na dumarain sa kanya araw-gabi, bagamat tila nagtatagal. Iyon, sinasabi ko sa inyo, agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan. Ngunit pagdating ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita kaya siyang mga taong nananalig sa kanya. Ipagpatuloy po natin sa mga taga-Epeso, Kabanata 1, talatang 20. Ito po ang mensahe. Kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan at pamunuan. Higit ang kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalan. Hindi lamang sa panahon ito kundi pati sa darating. Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoon sa Kristo sa kanyang inihayag at iniaral sa atin at isinagawa. Ngayon po ay pasalamatan natin ang ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, Banal na Espiritu Santo at Banal na Santa Maria. Maraming salamat po, Banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, Banal na Espiritu Santo at Banal na Santa Maria. Ngayon naman po ay ipaliliwanag ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po rito sa tema na gabay ng Panginoong Kristo na magkaroon ng mabuting pamahalaan. So ayan, nais ipabatid sa atin ng ating Banal na Panginoon Diyos na na sa pamamagitan ng banal na Panginoon Kristo ay tayo ay kanyang ginabayan para magkaroon tayo ng isang mabuting pamahalaan. Kaya kung tais natin na tayo ay magkaroon ng isang mabuting pamahalaan, ay dumalangin tayo sa ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan niya upang sa gayon ay pagkalooban tayo ng isang mabuting pamahalaan sa pamamagitan ng banal na Panginoon Heso Kristo at pag-ibayuhin ang kanyang gabay sa atin sa pamamagitan ng banal na Panginoon Heso Kristo, gabay sa pamahalaan para ito ay magpairal ng mabuti, para yung mga tao ay mamuhay ng mabuti o maayos, may kapayapaan at kabanalan. So kaya yung mga kapamahalaan, kayo ay maliban dun sa tayo ay dumalangin na sama-sama sa Panginoon Diyos, sa Panginoon Kristo, ay yun din pamahalaan ay magabayan kayo ng Panginoon Kristo na kayo ay at ang Panginoon Diyos, kayo ay mamahala ng mabuti sa inyong
tungkulin na iniatang sa inyo ng Panginoon Diyos. Sapagkat kapag kayo ay hindi kayo namahala ng matuwid, makatarungan sa inyong pamamahala, at umabuso kayo sa inyong mga tungkulin, gumawa kayo ng mga katiwalian o anumang mga bagay na hindi patas, ay malaki ang kaparusahan na inyong tatamuhin pagdating ng takbuhan. At sa inyong pamamahala o pamumuno na mali, kayo ay parurusahan ng ating banal na Panginoon Diyos, hindi lamang doon sa paghuhukom. So yan, sa pamagitan din ng pamahala na yan, kayo itutuwid diyan ng pamahala na yan, maliban doon sa pagdating ng takdang paghuhukom. So ngayon ay tayo ay dumalangin ng katarungan sa ating banal na Panginoon Diyos. So kahit pa yung gobyerno na yan ay mayroong mga salbahing mga namumuno, ang Panginoon Diyos ay gagawin na ibibigay ang katarungan para doon sa mga taong dumadalangin ng hustisya para sa kanilang anumang sinapit sa buhay nila. Kaya tayo ay lumapit sa Panginoon Diyos para magkaroon tayo ng hustisya, para yung pamalaan pagganahin niya doon sa kanyang tungkulin na maayos. Kung meron mga kahit pa abusado pa yung nandiyan o anumang ugali, hindi man naniniwala, pagaganahin ng Panginoon Diyos kung di naniniwala sa Diyos yan, at yan ay sariling interes ang namuno sa isang pamahalaan. Ngayon ay pakatandaan ng mga nasa pamahalaan na kayo ay ang lahat ay pinailalim ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Panginoon Kristo. So tayo natin nasa papangangalaga ng Panginoon Kristo, maging yung mga kapamahalaan yan sa lahat ay pinailalim ng Panginoon, maging nasa langit ipinailalim ng Panginoon Diyos sa Kanya. So ngayon ay yung mga kapamahalaan, kayo dapat pailalim kayo sa Panginoon Kristo at mamahala kayo ayon sa Kanyang mga gabay. Kagaya nitong ating mga nabanggit na kayo ay mamahala ng mabuti, matuwid, tugunin nyo yung inyong mga tungkulin ng mabuti, maayos, makatarungan, at sumusunod na kumikilala sa Panginoon Diyos. Mula sa Panginoon Kristo, tayo naman, mga mananampalataya, ang lahat ng mga tao, idalangin natin sa Panginoon Diyos ang dumalangin tayo sa Panginoon Diyos ng mabuting pamamahala, at hindi lamang yung sa gawa ay magsama-sama tayo at ating gabayan at ang mabuting pamamahala, at lalong-lalo na yung ating simbahan ay gabayan yung pamahalaan para ito yung mamahala ng matuwid. So yung mabuting balita ay patuloy na igabay ng ating simbahan, at kagaya natin ng mga nagbabahagi ng mabuting balita at naglilingkod sa Diyos para gabayan din yung pamahalaan, ay tayo ay nagbabahagi o gumagabay sa pamahalaan para mamahala ito ng mabuti. Kakibat natin ng ating banal na Santa Maria at ang pagmamala ng Panginoon Diyos na magabayan yung pamahalaan ng mamahala ng mabuti, matuwid at makatarungan. So mapailalim sa ating Panginoon Kristo, kumikilala sa Panginoon Diyos. So yun, kaya yung kaya tayong lahat ay magkaisa, magsama-sama tayo na tayo ay magsama-sama sa pananampalataya para sa isang magandang pamahalaan, at maging sa gawa tayo ay gawin natin yung sa gawa ang lahat ng mabuti para magkaroon tayo ng isang mabuting pamahalaan base sa gabay ng ating banal na Panginoon Kristo at ng banal na Panginoon Diyos. So yun, kaya muli ay sana ay nagabayan na naman kayo at naliwanagan ng ating banal na Panginoon Kristo ang inyong buhay at espiritu, lalong-lalo na yung mga nasa pamahalaan, na kayo ay mamahala ng mabuti, matuwid, makatarungan, at gampanan niyo ang inyong mga tungkulin ng patas, anuman ang ayon sa iniatang sa inyo ng Panginoon Diyos. Naliit ang mas malaking mga tungkulin, gampanan ninyo yan ng matuwid, makatarungan, mabuti, at
para kayo ay magkaroon ng kaligtasang spiritual mula diyan sa inyong mga inyong mga authority na ipinagkaloob sa inyo sa pamumuhay niyo yan. So kayo ay manampalataya sa Panginoon Kristo, sa Panginoon Diyos, at gampanan niyo na mabuti ang inyong patuloy. So lahat sana ay maliwanagan at patuloy kayo mapangalagaan ng buhay at ang espiritu para sa kaligtasang spiritual mula pang araw-araw na pamumuhay hanggang pagdating ng paghukom. At muli sana ay gabayan tayo ng kaliwanagan ng Banal na Santa Maria at ng kanyang presensya. So presensya ng Banal na Santa, presensya ng Panginoon Diyos, ng Panginoon Kristo mula diyan sa pagpapala ng kaliwanagan ng Banal na Santa Maria. Iba't ibang mga pagmimilagro. At gabayan tayo sa ating pagbabahagi ng mabuting balita at kayo ay tumalima sa pananampalataya kay Panginoon Kristo, sa Panginoon Diyos, sa pamamagitan ng Panginoon Kristo, sa pagtupad ng mabuting balita. So yun. At sana patuloy tayong gabayan ng kanyang pagmimilagro at ang bansang ito ay ang magliwanag sa buong mundo. Yan, sa ating pagbabahagi ng mabuting balita. At sa Interfaith Unity ay ating hinihikayat yung lahat ng mga relihiyon. Sana maliwanagan kayo ni Banal na Santa Maria at magkaisa tayo sa Interfaith Unity for every religion, lalo na yung mga Christian religion na may magkakaibang mga way na pananampalataya kay Panginoon Kristo. Sana makisa kayo sa Interfaith Unity para magkaunawaan tayo ng ating mga relihiyon. Naiiwasan natin yung mga hindi pagkakaunawaan na uuwi sa mga hindi mabuting mga sigalutan at maging sa iba't ibang relihiyon na nauwi sa karahasan at higmaan. Bagpos ay pinag-iiral natin ang mabuting aral ng ating Panginoon Kristo at yung iba't ibang relihiyon sa kanilang mga aral, at pag-ibayuhin natin ang pagpapairal ng kapayapaan, pagmamahalan, pagtutulungan, ay iba't ibang mabuting aral para tayo ay magkaroon pa ng pagbubuklod para makaunawa tayo sa ating mga pananampalataya na ating way para sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa at pamumuhay ng maayos sa pananampalataya natin kay Panginoon. At doon sa CBCP and Vatican Church ay maliwanagan po kayo patuloy ni Banal na Santa Maria at patuloy niyong pagbuklorin ang sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos, mula Panginoon sa Kristo at mabuting balita. Sa ating munting kakayanan, sana ay patuloy na tayo ay gabayan ng kaliwanagan, milagro, kapangyarihan ng Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo mula kay Banal na Santa Maria at ang kanyang mga anghel ng kalangitan. Sana gabayan tayo palagi sa ating pagbabahagi ng mabuting balita, lalo na sa paggabay natin sa pamahalaan. Gabayan tayo ng mga pagmimilagro na magabayan yung pamahalaan. At yung mga na ito ay mamahalan ng mabuti matiwid. Kaya yung mga kapamalaan ay maliwanagan kayo ni Mother Mary at ng mabuting balita, magabayan kayo nito at kayo ay mamahala ng mabuti matiwid. Tugunin yung kapatapat tao, patas na usisya. Sagay makikinabang ang inyong mamamayan at sila ay makapamumuhay ng mapayapa, maunlad, mabuti ayon sa karapatan na sigit sa lahat ay nakakapanampalataya sila sa ating banal na Panginoon Diyos, mula Panginoon sa Kristo. Muli, sana patuloy tayong pagpalain, protektahan ng Panginoon Diyos, sama-sama tayong mamuhay ayon sa mabuting balita, at patuloy na kayo aking hinihikayat na sa pananampalataya at pagpupuri, pasasalamat sa ating banal na Panginoon Diyos. Sama-sama tayong magpurit magpasalamat sa Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoon. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless.